Hi guys, welcome in this channel. This reading is for air signs. Libra, Gemini, Aquarius. Your energy at this time, air signs. You can able to decide. Hindi ka na magjujuggling, hindi ka na mahirapan na magdesisyon or to make a decision. Hindi ka na din mahirapan na magwari, magtimbang-timbang. Hindi ka na mahirapan na mapagdesisyonan mo at maging klaro sa'yo kung ano yung tamang gagawin mo, kung alin yung tama, kung alin yung mali, kung ano yung totoo sa hindi, mga ganun, no? Yung Two of Pentacles in reverse. You're united, or there's reconciliation or union, or may na-unite sa'yo, or pwedeng ma-unite pa lang to sa'yo. Ma-unite pa lang yan. Ma-unite pa lang yan. Hindi pa pala na-unite, no? Ma-unite pa lang daw. Ma-unite pa lang. Ito ang ma-unite sa'yo. Inulit lang din, di ba lumabas ito kanina? Na yan ang ma-unite sa'yo. Itong nagre-regret, nanghinayang. So this is a person na pinanghinayangan ka. Nagluluksa, pwedeng nagluluksa siya dahil sa'yo. Naka-experience ng emotional turmoil. Hindi siya naka-experience ng emotional turmoil ngayon, kundi kasi kinlarify ko eh. Nagre-regret. May regret sa kanya. Nagre-regret siya, guys, no? Nagre-regret itong tao na to na magkakaroon ng union sa inyo. Ewan ko kung anong union yan. Pwedeng union of energy or union in 3D. Na magkita kayo or you will start a relationship or mag-meet kayo at bubuo na ng pamilya, iba-ibang union eh. Or kaya ay mag-usap kayo at magkasundo na kayo na mag-umpisa na kayo ng relationship as magjowa. Di ba? Pwede din na union na magsama na talaga kayo bilang mag-asawa, bilang mag-partner. O union sa parang yung may pagkakaisa sa inyo. Like meron kayong gagawing project. So magkaroon ng pag-union, pagsasama sa inyong dalawa kasi meron kayong gagawing project or mission. Pwedeng ganon. Pero ang union to na ano eh, na mag-lover talaga to eh. Nagre-regret to. Yung person mo nagre-regret siya. No? Kung kaya nagre-regret siya kasi gustong-gusto ka niya. Teka, i-clarify ko. Pa-clarify ko sa guide ko. Sa guide ko, guys. Papa-clarify ako, guys, ha. Hindi. Hindi daw dahil sa ano eh. Basta hindi ang sagot. Hindi. Ang inaalam ako. Kaya siya nagre-regret kasi pwede nakikita kanyang masaya ka eh. Kasi isang
option dito kanina sa Nine of Cups. Hindi yun ang ibig sabihin ng guide ko. Kundi, nakikita ka nito na masaya ka, fulfilled, or na masaya ka kahit na in separation kayo ngayon. Kahit na in separation kayo ngayon, masaya ka, fulfilled ka. Kaya nag-regret siya. Bakit kaya? Anong ginawa niya sa'yo? Sa kabila may ginawa siya sa'yo, sa kabila ng hiwalay kayo, masaya ka. Baka sinadya niyang hiwalayan ka para maging malungkot ka. Pero, kabaliktaran ng kinalabasan ang nangyari. Ito kasi ang ginawa niya ng person mo na si Five of Cups. Hindi na siya nag-antay sa'yo. Di ba naghiwalay kayo? May ano kanina? May lovers in reverse. You're in separation. So, in-expect niya siguro na maging malungkot ka, malungkutin ka, hindi ka magsaya, buong buhay mo. Dahil hiwalay kayo, dahil hindi na siya nag-aantay sa'yo, dahil hindi ka na niya pinapaantay, or wala ka nang aantayin sa kanya, hindi na siya nag-aantay iyo. Yan ang ginawa niya, hindi na siya nag-aantay ng panahon na kung kailan pwede kayong mayunay. So, yung nakikita kanyang fulfilled, masaya, nag-regret siya. Meron daw ginagawang deceit ito. Meron siyang meron siyang sinisend sa'yo. Meron siyang sinusuyo, meron siyang sinisend. Naka-reduce and yung immature siya. Immature. Yan. Siguro tuwang-tuwa to pag nagsisend sa'yo. Hindi naman siya tuwang-tuwa, no? Kinari kayo kung tuwang-tuwa ba? Kasi immature Di ba yung mga mature? Tuwang-tuwa yan sila pagka may ginagawa na ka-immature nila. Di ba? Di ba? Ganun yung mga immature. Yun ang alam ko Pag may ginagawang kalukuhan o deceit, tuwang-tuwa. Sino ba yung ganun ang ginagawa? Makarelate? Yung naging immature. Kahit minsan. Immature ugali. May ginagawa siyang deceit. May sinasend siya sa'yo. Pwede short message. Pero deceit to possible, ano to? May sinasend siya sa'yo. Hindi yan spell. May deceit siya. Baka manipulation. Psychic attack. So, clarified by High Priestess, psychic attack nga. So, psychic pala to. Tapos na psychic attack siya. Psychic nga siya. Kaya nasa psychic attack siya sa'yo. Alam mo yung pag na-psychic attack kayo, parang nadidrain yung energy nyo. Pag kunwari, nakarelasyon nyo yung tao na yun, simula noon, or
naging close kayo, pwedeng friend mo or nakarelasyon mo, nagkaroon ng connection sa inyo kasi nakarelasyon mo, yung karelasyon mo, o kahit siguro yung ibang tao na pwedeng nakaaway mo or else ay naka-close mo, lalo na kung nakarelasyon mo, maramdaman mo na nadidrain yung energy mo. Simula nung nakarelasyon mo yan, nadidrain yung energy mo, hindi ka na nagiging active. Parang wala ka ng vitality, hindi ka na mabilis kumilos, parang kulang ka sa energy, parang naigupan ka ng energy, nadidrain, parang nasasakto yung energy mo. Kasi na psychic attack ka. Tapos parang nakukontrol ka, nababind yung energetic field mo, psychic attack. Yan. Lalo na nadidrain yung energy mo, sinasak yung energy mo. That's psychic attack. So, sinasadya na to, kaya nga deceit eh. Meron siya sinasend, sinasadya niya yan, psychic attack. Intentional daw. See, para mas stuck ka, para mas stagnant ka. Nigupan ka niya ng energy, ewan ko kung napupunta sa kanya yung energy mo yan. Nigupan ka niya ng energy, parang tinatali ka niya eh. Ganon nga yung mga psychic attack, biktima ng psychic attack. Parang sila nabind, di ba? Sabi ko nabind, parang ka nabind. Natali, na stagnant, napapastagnant ka nila. See? Mahigupan, masak yung energy mo, mahigop nila yung energy mo, parang gano'n, ma-drain nila yung energy mo. Ibig sabihin, toxic yan siya, kaya nakapang psychic attack siya. Toxic daw. Clarify ko pa, pinaklarify ko pa sa guide ko eh. Oo daw, toxic daw yan. Kaya nakapang psychic attack. Kaya nga nagdi-drain siya ng ano eh, ng energy mo. Napastagnan ka niya kasi toxic siya. Saan ba yung mga toxic? Sa kanal. Joke lang. Kasi andun yung mga dumi, di ba? Andun yung mga toxic. Intentional yan ha. Hindi yan unintentional. Intentional. Kaya deceit niya yan eh. Hindi naman siya tuwang-tuwa. Pero, pag nasa-psychic attack siya, pag nagsisend ng psychic attack sa'yo, pero, fulfilling daw yan sa kanya. Pag nagsisend siya sa'yo ng psychic attack. Clarified by 6 of Cups. Fulfilling daw. Clarified by High Priestess, psychic attack nga. Dahil psychic siya. Huy. Mabulgar talaga yung sikreto dito ng mga loko-loko guys. Ito ang nais sabihin sa 5 of Cups. Mag-antay ka daw. Siya hindi nag-antay, ikaw pantayin niya. Pantayin ka niya. Mag-antay ka nga daw. Pantayin ka daw niya na asawahin ka niya. Nabubuo kayo ng pamilya. Na mag-start kayo na, di ba may nag-end sa inyo? And you will start a new beginning. In reverse yung death card na mag-umpisa ulit kayo lang mabuhay yung buhayin ninyo ang relationship ninyo at mag-umpisa na kayo na bubuo ng kumpleto at prosperous na buhay. Kumpletong pamilya. At syempre, maging prosperous ang buhay ninyo. Mag-antay ka daw. Pantayin ka niya ng siyam-siyam siguro. Kung kailan niya gusto.
Ay, nako. Kaya kailangan kanyang paantayin kasi may mga humaharang daw. Hindi na lang siya mag-transform into a bulldozer. No? Bulldozer energy, di ba? Magaling nga siya mga psychic attack eh. Nasa psychic attack nga eh. Hanggang sa'yo lang yung ano niya, yung kakayanan niya yung mga psychic attack. Naharangan siya ng mga gustong humarang. Mga ano to yung may mga sinesend na spell siguro to sa kanya. Let's see. Pumipigil yan sa kanya. Sa mga goals niya, sa gusto niyang gawin. Sa pag-take niya ng action. Sa mga gusto niya i-pursue sa buhay niya. When it comes sa kanyang love life. Mga spells. Yan ang kumukontrol sa kanya, pumipigil. Alam niyo guys, kung pwede lang sana, may madaming magagaling dyan. Hindi pa ako ganun ka, ano pala ako, tinuturuan pala ako, mga pakunti-kunti pala sa akin. Tinuturo pala sa akin ng God ha, hindi manggagamot na nagtuturo sa akin. God, Jesus Christ, yan ang, nagtuturo sa akin. Hindi pa ako ganun kaani. Madaming pwedeng makatulong sa inyo. Gusto ko din sana tumulong, kaso lang, ako nga hindi ko pa, hindi ko pa na totaling napalayo yung sarili ko sa atake ng witchcraft. Meron pa, alam ko meron pa sa akin. May mga dapat pa akong matutunan at malaman at madiskubrehan na dapat naituro sa akin ng ganyan at ni Jesus Christ. So, pumunta kayo sa mga yung legit na makatulong sa inyo, na makagamot sa inyo. Okay, panalangin lang. Okay, igagay kayo ng God niyan, Jesus Christ, ang makatulong sa inyo, na mga may mission galing sa Kanya na kumbaga nalagpasan na nila lahat ng mga pagsubok. Kung meron silang mga nagdaan na preparation, tapos na, that's why nag-umpisa na sila ng mission nila para tumulong sa mga tao. Doon kayo lumapit. At walang bayad yon sa mga ganoon, sa matutong servant of God o may mga mission sa God. Hindi yan sila magpabayad. Baga, dahil sa awa nila, tulong. Dahil sila ay nasiserve sa God. Okay. Yan o. Spell. Oh, mga active na nag-uumpisa ng active, positive at excited pa ang mga scent ng spell. Mga immature din ito. Immature din, no? Kilala daw ni Five of Cups yan. Ng person mo ang mga nagsisend sa kanya ng spells. Aktibo. Pamilya niya mismo nagsisend ng spell sa kanya. Nagagawa nila yun sa pamilya nila. Ako hindi ko magawa yun sa pamilya ko. Nagawa ko man yan dati, yung mag-send ng tigal, pero tumigil na ako ilang taon eh. May kulam kasi ako noon na ako doon na drone sa gano'n, mga tigalpo guys, para bumait yung mga tao, yung gano'n mga tigalpo ba. Sunod mo na bumait sa'yo, mga gano'n. Tumigil na ako. Matagal na, ilang taon na. At least ako inamin ko, nagkagano na, pero may kulam ako noon, kaya ako siguro nagawa yun dahil nag-aral ako ng gano'n, tigalpo lang, tigalpo. Palipadayan, hindi ako marunong yan. Tigalpo lang, orasyon lang naman yun.
Nung tigal po. Pero hindi na, kasi sa Diyos nga ako eh. Oh. Talagang pinandigan ko na sa Diyos ako. Hindi na ako mga ganyan. Pamilya niya ang gumagawa niya sa kanya. Nanay niya, para siguro umiwas sa'yo, may iwasan. Para umiwas talaga sa'yo, para iwasan ka ni Five of Cups. Sa kanila lang. Meron pa yan sa katawan niya, plus syempre sa bahay nila yan, lalo kung malapit lang sa kanila. O isang bahay lang sila, kasi siyempre nanay niya man, no? Hindi araw-araw yun. Active mo eh. Siguro immature na nanay niya kasi yung energy dito is immature. Is of Wands. Active. Excited pa naman. Siguro magulang yan. Baka may demonyo kay nanay niya. Let's see. Wala naman. Wala naman demonyo na nag-udyok kay nanay niya na batuhin si Five of Cups ng orasyon para layuan ka. Magkaiba yung Fallen Angel sa demonyo ha. Yung demonyo na yung mga kaluluwa ng Nephilim. Si ko Fallen Angel. Fallen Angel mismo. Hindi yung demonyo ha. Hindi yung kaluluwa ng Nephilim na tinatawag ng demonyo. Kundi Fallen Angel mismo sa katawan ng nanay niya mayroon. At yung nangontrol na yun sa katawan ng nanay niya, yung Fallen Angel. Hindi na yung nanay niya. Hindi niya na nanay yun. Yung gumagawa nun. Fallen Angel yun. Kasi may Fallen Angel sa katawan nun. Gets nyo guys? Katulad na may kulam ka. Kung ano yung utos sa'yo ng evil spirit yan. Kung ano man yung sinense na para pinsalain ka. Yun ang mangontrol sa'yo, yun ang mag-udyok sa'yo na gawin mo to, ganyan to, ganyan. Yan. Mayroong Fallen Angel sa nanay niya. Fallen Angel, hindi ibig sabihin na may kulam na ha. O siguro, pwedeng pumasok lang dun sa nanay niya. Hindi dahil sa gumagawa siya ng witchcraft kung kaya pumasok yung Fallen Angel na yung nanay niya yun. Yun ang reason kung bakit pumasok yung Fallen Angel sa nanay ni Five of Cups. Kasi para makontrol niya to si Five of Cups. Gamit ang nanay niya, sariling nanay niya. Gamit ang magulang ni Five of Cups para mapigilan si Five of Cups na kontakin ka, kausapin ka para iwasin si Five of Cups sa'yo. Baka to yung connection niya. Hindi kayo divinely orchestrated. Hindi kaya to destiny. Let's see Hindi naman destiny. Yes. Kung kaya daw, no? Hindi destiny ha.
kundi ito yung term ng God dyan. Kung kaya daw, pumasok yung fallen angel sa nanay ni Five of Cups para batuhin na nanay ni Five of Cups, si Five of Cups ng mga orasyon para paiwasin si Five of Cups sa'yo. Kasi si Five of Cups at ikaw, air sign, ay sinet ng God na magsama. Nakaset kayo na maging magpartner. 'Di ba? Yun ang mga sign na may plano ang God sa iyo. May plano ang God sa inyo. Yung mga evil forces, lalo na yung fallen angels, evil spirit, o mga demonyo, yun sa mga the devil's kingdom, they will try to stop. Gusto ng blokan, hadlangan, pigilan ang plano ng God kasi. Ganun sila. Gusto niya kasi i-challenge yung God ng fallen angel na yan. Baka si Satanas yan. Let's see. Si Satanas mismo, Hierophanto, nasa mataas na hierarchy. Pinakamataas. Siya nandun sa nanay niya. Siya mismo, nag-i-effort. Siya mismo, hindi yung mga pawns niya. I-clarify ko pa ito. O pwedeng clarify ko pa. Pwedeng nag-utos lang din siya. Kung hindi man siya, kasi syempre hari ng mga fallen angels yan. Pwede din na siya ang nag-utos doon sa, alam mo parang siya yung mastermind. Siya nag-utos. Siyempre may mga legions yan. May mga utusan niya na mababang hierarchy. Baka yun may inutusan siya. Hindi, siya talaga mismo, guys. Satanas talaga yun nandun. Siya talaga. Obserbahan ni Five of Cups yung ugali ng nanay niya. Kung nag-iba. Ano ba yung pagkakaiba? Dahil si Satanas ang nandun. Hindi nanay niya ang kumukontrol ng katawan ng nanay niya. Si Satanas ang nandun. Hindi pa naman basta-basta yun kasi syempre hari nila hindi basta-basta makuha yan kay siya mismo eh. Kadalasan kasi sa mga tao kaya madali lang din matanggal yung mga na-possess. Mababang mga ranks lang yan, hindi si Satanas talaga eh. Pero pag si Satanas, mataas, hari nila yan eh. Basta. So na-possess nanay niya. Nasa loob na possess niya. Try niya kayang sabuyan ng bindita. Yung nanay niya. Ni Five of Cups. Mapasok yan mo. Kasi na-possess eh. Dali niya sa pari. Ewan ko kung din mga pari yan yung mga lower ranks, pero ewan ko kay Satanas kasi sa mga napanood kong videos nung si Satanas pero kasi karamihan kasi niyan sinasabi ng mga nasa loob ng katawan na possess yung possession talaga ng mga fallen angel nandun. Satanas doon sila pero mga inutos lang yung Satanas na nandun. Pero pag si Satanas talaga, meron akong panood na si Satanas daw talaga siya, hindi nila mapaalis. Parang namatay lang yung yung na-possess niya.
Pero, alay nga naman, pag naposes niya, walang kalayan ng nanay niya, kawawa. Hindi kasalanan ng nanay niya. Kailangan niya din intindihin yung nanay niya. Hindi ibig sabihin na sundin yung gusto ng nanay na. So, dapat maging ano siya, maging wise and clever. Mas maganda siguro, lumayo siya sa nanay niya kung gusto niya makasama ka. Kasi hindi basta-basta matanggal niya sa Satanas. Maganda din siguro para may chance na matanggal, dali niya sa yung mga nagpapalayas ng mga demonyo, fallen angel sa katawan ng tao. Ako hindi ko sure guys kung ma-send ko ba si Satanas na mismo. Yung Satanas, kari nila na yun, sa impyerno. Pag ginawakan ko yung ulo, kunwari nanay niya, no? Kasi ilang beses ko na na-church. Hindi naman sa nagyayabang ako. Gusto ko lang din naman makatulong. Pero, hindi ko sure. Yung sa akin kung si Satanas na ima-send ko ba dun sa Kasi malalaman yun pagka umaalis na yung mga evil forces, papantayin daliri. Kunwari, may elemento, may fallen angel, hindi yan pantayin daliri eh. Tapos, malaman niyo na wala na yung nanggagambala sa inyong evil spirit. Kasi, ay yung mga elemento man, or fallen angel, o demonyo, kasi, pag natanggal na sa inyo, yung mga ganyan, kasi, hindi na kayo magkakasakit, hindi na kayo yung lalagnatin, hindi na kayo magkakasakit, hindi na kayo managinip ng yung, kasi pagka nasa kaloob ng katawan nyo, managinip kayo ng, parang papanaginipan nyo yun eh. Yun ang alam ko eh. Kasi sa kapatid ko at sa nanay ko kasi ganun ang nagkakasakit pag mayroong mga ganun. Yung sa nanay ko, elemento ata yung kanya. Yung sa kapatid ko, fallen angel yun. Hinawakan ko ng ulo nun. Gumaling na. Tapos, di na nagkakasakit yung kapatid ko. Hindi na nagkasakit kasi nasent na sa impyerno. Sino nagturo sa kanya? God is Jesus Christ. Na ganun ang gagawin ko. Hawakan ko lang. Walang orasyon na. Hawakan ko lang yung ulo. Tapos, papantay yung daliri. Malaman mo yan kasi hindi papantay yung daliri. Hindi pantay yung daliri pag mayroong mga nanggagambala na mga hindi natin nakikita. Like fallen angel, spirit. Makita mo yan pag natanggal. Papantay na yung daliri. Yan. Pwede din yan sa mga gagamot na legit. Dyan guys. Iwan ko kasi sa tanas na yan guys eh. Mataas na, pinakamataas na yun na lang sa kanila eh. Sa pari, niya. Sa pari, niya yan. Sa pari guys. Try niya. Tulungan niya nanay niya. Kaso magwala yan. Or kaya ay, di ba yung mga naposes, tinatali yan? Hindi kailangan matakot. Obserbahan niya kung may kakaiba sa nanay niya. Kung naninindig ba yung balahibo niya. Yun ata yun eh. Manindig daw ang balahibo. Yan. Sabi ng guide ko. Manindig daw ang balahibo niya pag lumapit siya sa nanay niya. Parang tumatayo ba ng balahibo ba? Tatayo ang balahibo niya para makaramdam siya ng yung malamig, ang lalamig, or manindig yung balahibo niya. Yung tatayo yung mga balahibo kahit sa mga kamay niya. Yan ang maramdaman niya pag merong, yun ang maramdaman ninyo, no? Pag merong demon or fallen angel possession. Fallen angel na yan, hindi lang basta demon yan eh. Kung demon, common na yan sa mga tao na may mga demonyo, katulad na may mga addiction. Na mga, kahit sugaro nga lang, may mga demonyo yan. Tigilan pa siguro. Yung iba kasi fallen angel, malalakas talaga yan. May katawan yan sila. Lalo si Satanas yan, na ano yun, yung pagka mga demonyo lang ng mga kaluluwa na Nephilim. Marami yan sa mga tao.
Sa isang tao siguro ilang ni Philip, may isa hayop pa. Kasi spirit na yan eh. Talagang desperate yan sila na pumasok sa katawan ng mga tao. Lalo na yung may mga addiction ng mga tao, yung mga nagda-drugs, may mga demonyo yan. Yan ang kumukontrol sa kanila para mag-drugs. Kaya hindi nila makontrol sa sarili nila, hindi nila mapigilan eh. Pero, sinong gusto nilang pakontrolin? Demonyo. Hinayaan nila yung demonyo, kontrolin sila. Sirain ang health nila, ang buhay nila. Gawin silang toxic. Iwan ko lang, madalas sa bindita yung mga ganyan na. Kahit yung mga demonyo lang na kaluluwa ng Nephilim. Yan kasi, possession na yan guys, ng fallen angel na yan. Yung kapatid ko, fallen angel yun kasi nagpapakita sa panaginip niya. Pula na may sungay, na malaki. Fallen angel yun. Pero, wala na, tanggal ko nga, send ko na sa impyerno. Baka ano lang yun, mababang ka. Hindi pala mababang rank yun ng fallen angel sa kapatid ko. Mataas palang rank yun. Akala mo mababang rank lang. Fallen angel yun, may sungay tapos pula. Mga pula yan sila, iba nga parang coal na parang baga. Yan yung mga color nila, iba-iba naman yung anyo nila eh. At kaya nila mag-shifting kahit anong hayop. Ganun. Humanoid form, anong hayop, ganyan yung mga ganyan. Kahit celestial beings, kaya mag-anyong ibon, depende sa kakayanan nilang shift. Kahit anong form. Depende sa kakayanan nila, kung ano yung kaya nilang, sa kakayanan nila. Yan. Yan. Pero hindi ko kayo kinukumbinsi na maniwala kayo dun sa Basta yun, kung ano lang yung nagawa ko na experience ko, yun lang sasabihin ko. Walang halong kasinungalingan, guys. Yan. Hindi ako nagmamagaling. Kaya sabi ko, may doubt nga ako sa sarili ko, masin ko ba yung Satanas doon sa impyerno? Kung si Satanas na, diba? Sa akin, gusto kong tumulong, pero kaso lang, madami pa akong dapat pag-aralan, matutunan, dapat ituro sa akin ng God na mga hindi ko pa alam lahat kung paano ko gamitin yung kakayanan ko. Ayan lang. Baka may mga makatulong sa kanya, sa nanay niya, at sa pare. Baka kasi pabayaan niya lang din. Basta manindig daw balahibo niyan. Tapos, alam niyo naman pag may possession, di ba? Baka hindi naman pinipiste yung nanay niya. Hindi naman daw pinipiste yung health ng nanay niya. Buti naman, hindi pinipiste yung health niyan. Kasi may mga possession, di ba? As in, sumusuka ng dugo, mga ganun, di ba? Napanood nyo yan. Huwag kayo matakot sa ganyan. Kasi the more na matatakot kayo, the more na takutin kayo ng mga nasa evil forces. So, yan. Kailangan matapang kayo. Hindi nakakatakot yan. Walang nakakatakot dyan. Mas nakakatakot ang God. Bakit? Yung God, kaya ka itapon sa impyerno. Mas nakakatakot ang Diyos. Bakit? Yung Diyos kaya ka itapon sa impyerno niyan. Eternal na parusa niyan sa mga evil. Nakakatakot ang Diyos at God pag ikaw ay evil. Kasi paparusahan ka dun sa impyerno. Mas nakakatakot ang God at Diyos. Kung yung mga evil forces at mga alagad nila ay kayang pumatay ng katawan ng tao, gumawa ng mga kahindik-hindik ng mga crimes at mga kademonyuhan,
Mas nakakatakot ang Diyos at God. Kasi, pwede kang parusahan sa impyerno, eternal life. See? Yun ang totoo. Alam niyo kung bakit nag-challenge yan? Si Satanas sa God, kay Yahweh, Adonai Elohim. Kasi alam niya na kasi yung ending niya. Alam niya kasi, eternal siya na parusahan sa lake of fire, sa pit, sa bottomless pit, sa impyerno. Sa lake of fire. Alam ko doon talaga yung destination niya, sa lake of fire. Sa impyerno. Doon siya ilalagay. Forever. Ilak sila doon. Kaya, ganyan yan. Magbago man siya o hindi, doon pa rin siya pupunta. Kasi yun na talaga yung destination niya. Lumabas yung devil dito. Lumabas guys, lumabas. Ano ba yun? Huwag na nga. Yan. So, wait lang ah. Wait lang. Ngabal ito eh. Naaso ko itong gali. Wait lang ah. Kaya ayun, mas better choice kung lumayo siya sa nanay niya kasi nandun si Satanas sa loob ng katawan ng nanay niya, nasa katawan ng nanay niya. Kumbaga, mag-separate siya ng bahay. Kasi araw-araw siyang batuhin ng orasyon ng nanay niya. Kasi nagkukontrol na kay nanay niya, Satanas. Tama, yung nagkukontrol lang, King of Swords. Yung nagkukontrol lang sa isip na nanay niya, sa nanay niya si Satanas na. Hindi yung mga, ano yan na, ordinaryong fallen angel, Satanas mismo. Obserbahan niya kung manindig yung balahibo niya. Tatay yung balahibo niya pagka lumapit siya sa nanay niya. O kung mayroong ibang tao na lumapit sa nanay niya, kung makita niya tumitindig yung balahibo o kaya yung tumatay yung balahibo ba sa makamay or ano sila na tumayo yung balahibo ko, pasabi yung mga tao na gano'n eh, lalo kung may alam sa spiritual yan. Ibig sabihin hindi basta-basta na ano yun, fallen angels, Satanas mismo. Solusyonan natin yan. Baka masolusyonan pa. No? Matanggal daw ng pari yan eh. Pag in-exercise daw yan si nanay niya, matanggal daw yan sa Satanas dyan. Kahit sa Satanas yan mismo. Matanggal daw ng mga pari yan. Kailangan yung magaling talaga na pari na mag-exercise. Yan. Yan. Matanggal nila yan. Sa video lang ata yun napanood ko. Na hindi na kayanan natin ng pari nun. Pero hindi magwawagi ang kadiliman, guys. Ito ang kahilingan ng person mo sa'yo na si 5 of Cups. Asawahin ka daw niya. Pwede yan kung hindi pa niya mapatanggal yan sa nanay niya. Ikaw mismo mag-insist na dalhin sa
sa pari yung nanay niya para mapatanggal si Satanas dyan sa nanay niya, para makalaya na din yung nanay niya. Hindi yan yung nanay niya yung kumukontrol na sa katawan ng nanay niya. Satanas na yun. Kailangan din ng tulong ng nanay niya. Ito ang dahilan kung bakit gusto ka niya mapangasawa. Gusto niya mag-commit sa'yo. Gusto niya mag-umpisa na pamilya na, see? And stable. And bumuo na ng family with you nga. Or gusto niya kasi yung pang long term, no? Suspended ko. Gusto niya yung pang long term kasi na pagsasama. Yung nagiging long term, yung relationship. Pang matagalan, pang habang buhay, mga ganun. So nakita niyo siya yung pang habang buhay, yung pagsasama ninyo pag ikaw ang pangasawa niya. So ayan, mahaba ang reading guys. So ito na lamang for air signs.